Kahapon po ay naging matagumpay po ang traslasyon at paghandog ng Diyos sa atin ang pong Jesus Nazareno. Nais ko pong ibahagi, taon-taon po ito lagi ko pong ibinabahagi. Ako po'y chaplain sa Philippine General Hospital for many years, maraming taon. Pero meron po ako isang mga ilang katangi-tangi pong milagro ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bago po yung traslasyon, bago mag-pandemic po, may isang sa Ward 9 na isang 1-year-old na critical, binigyan ng ilang oras lang po ng mga doktor. Pero nagpatawag po yung nanay, yung ina ng bata, at sinabing, pwede po ninyong dasalan, Father. O sige. Nagpunta ako, pero sabi ko, hingi tayo ng milagro. Kasi first baby nila yon at maraming tubo, naka-intubate yung baby doon sa Ward 9, sa Pedia Ward. So sabi ko, magpepiesta ang Nazareno. So, January 8, 2018, sabi ko, hingi natin. At that time po, nasa proseso pa po si St. John Paul ng for canonization. Sabi ko, hingi natin kay St. John Paul na bago po dumating ang piyesta ng Poong Jesus Nazareno, gisingin yung anak mo. Binigyan ko po ng panyo na itinatch ko po doon sa miraculous image niya sa taas. At sabi ko, dasal tayo, magdasal din kayo. Tapos yung husband, bata pa po sila eh. Sabi, dasal kayo ng dasal. Wala naman nangyayari. Dasal kayo ng dasal. Medyo negative yung husband. Sabi ko, magdasal ka. Walang imposible sa Diyos. Hilingin natin ang anak mo, gisingin ang Poong Jesus Nazareno bago o sa piyesta niya. So that was January 8. May misa ng healing mass na sa Luneta Grandstand hanggang sa nag-overnight ng vigil hanggang sa January 9 ng umaga ng misa si Cardinal Tagle. At that time, inilakad na yung prosesyon. Ako naman pauwi na ng PGH, magpapahinga kasi puyat na puyat. Sa pagdating ko po doon sa chapel namin, sa Immaculate Conception Chapel ng UP-PGH, may isang babaeng lumapit agad. Akala ko estudyante ng UP Manila. Sabi ko, bakit? Father, yung anak ko po gumising. Ang unang hiningi, Ma'am. Ha? Pinuntahan ko po. Tanggal ang yung tube. At nakaupo yung bata at imposible po yun. Yung kitaning ng bata ay ilang oras na lamang po nung January 8 or 7, hindi ko matandaan. Sabi, i-ready na po ninyo yung sarili nyo, sabi ng mga doktor, at wala na po. At pinapina pa yung do not resuscitate. Wag nang kalabugin yung dibdib ng bata para i-revive. So nabuhay po yung baby. At sabi ko, pumunta kayo ng Quiapo. Siya yung nagpagaling. Imposible po. Sinabi po nung ang mga pediatrician, sabi niya, Father, miracle po ito kasi wala na po talaga. Paubos na po yung buhay ng baby. So yun po. May isa pong kaibigan kong nurse na nasa England na nag-text, sabi, Father Benny, puntahan mo yung kaibigan ko. May virus yung brain, 7-footer, lalaki po ito, na naging fetus position na po siya. Fetus position. At sabi, ang kanya pong gamot ay nagagaling pa sa ibang bansa, 6,000 ang kada vial na isinasaksak sa kanya. Pero tinaningan na po siya kasi the whole brain is, infected na ng virus. Pinahiram ko po ng panyo at yung kamay po ng Nazareno, may nagpahiram po sa akin.
Sabi ko, manalangin, kung meron mga kapatid yan, lumakad ng paluhod at hilingin na pagalingin yung kapatid ninyo. So wala po akong balita for few weeks or many weeks hanggang sa dumating po yung kamay na Nazareno at sinabing, Father Luke, tignan niyo po itong video. Naglululundag yung pasyente, lalaki, kumakain. Sabi ko, my God, Father, miracle po ito ng mahal na pong Jesus Nazareno. That's why nung every year siya nagpupunta na dito, nagpapasalamat. Dinalaw po niya ako. Sabi ko, ikaw ba yan? Yes, Father. Diyos ko, makita kita sa kama. From 7-footer, umikli ka ng 4 feet. Kasi nagkuyos. Sa Bisaya, kuyos. Lumiit na lahat ng mga nerves niya. So yung ating pong nadinig na milagro ng ating pong Jesus Nazareno, nagaganap pa rin po hanggang ngayon. May pinsan po ako, paulit-ulit po niya itong sinasabing kanyang baby ay namamatay po sa isang hospital dito malapit sa Sampaloc. Sabi ng doktor, wala na po. So ang ginawa po ng aking pinsan lalaki, aking kuya Totoy, lumakad ng paluhod, nagro-rosaryo, umiiyak, nagpatira pa dito. Buhayin niyo po ang aking anak. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Iniwan niya doon. Pagbalik niya po, buhay po ang baby. Malaki na po yung aking pamangkin. May pamilya na. At siya po ang dahilan, ang mahal na pong Jesus Nazareno. So sa bahagi po ng buhay po natin, hindi lamang po ito naririto sa banal na kasulatan ng mga milagrong ito at nakarecord. Buhay po ang poong Jesus Nazareno sa pagpapagaling ng mga may sakit. Marami pa pong kwento. Marami pa pong mga himala na idinudulot po ng ating poong Jesus Nazareno. At yun po ay isang pinakamalalim na tanda ng pinakamalalim na pag-ibig ng Diyos sa Kanya, sa ating lahat. Ito po ikwento po sa akin ni Monsignor Ding Coronel. Recently, bago po siya pumunta ng Canada, sabi ko sa kanya, Mons Ding, i-record mo yan kasi meron pong baby almost dead. Kalong ng nanay, inilapit kay Monsignor Ding at dinasalan, hindi ko alam saan lugar dito, nabuhay po yung baby. Binuhay po ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi ko kay Mons, i-record mo kasi very unique itong miracle na ito kasi nilapit, patay na yung baby, halos malamig na, ay ibinigay sa kanya at inilapit ni Mons Ding sa isa sa mga miraculous statue niya doon sa likod at nabuhay ang baby. Kaya Mons, i-record mo. Ginagawa po ngayon ng ating parokya na kung meron po mga kwento ng milagro ay gumawa po ng testimony at i-submit po doon sa opisina. May himala ang poong Jesus Nazareno. May himala. Kaya every first Thursday of the month, meron po pa ako isang kaibigan pala. Pinahiram ko po yung statue ng mahal na pong Jesus Nazareno sa Taguig. Stage 4, cancer of the lungs. So pinahiram ko po ng Nazareno. Sabi ng doktor, daw, buhay pa ho kayo. Babae ito, ate nung isang kaibigan kong taga Cebu. Hindi makapaniwala rin po yung doktor kasi stage 4. Pinuntahan ko po, naku, Ate Telay, andiyan ka pa? Yes, Father. Pinagmilagrohan ako ng mahal na pong Jesus Nazareno. So marami pong kwento at katotohanan ng mga himala po ng poong Jesus Nazareno na hanggang ngayon po, for the past 2,000 years, ang mga nadinig po natin ngayon sa Ebanghelyo po ay naririto po ang isang pinakadalisay na kung saan ang kanyang pagpapala po sa ating lahat ay patuloy na idinudulot sa atin. Napakabait ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang karanasan
na kung saan ang kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno kanyang idinudulot sa atin. Malaki man o maliit na mga suliranin, mga pagkakasakit, at iba pang mga bagay na kailangan nating lumapit sa Kanya, kailangan natin hilingin, kailangan natin madama ang isang matinding pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Ang katatagan na kung saan minsan ang pagpapasa ng krus ay mabigat, pero ang kailangan po ay maging matatag tayo at tibayan ang ating kalooban ng may pananalig sa Kanya. So bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang mga kwento, mga testimonyo ng mga katotohanang idinudulot po ng Poong Jesus Nazareno na kailangan po nating bigyan ng isang pinakamalalim na pagpapahalaga na tayo ay iniibig ng Poong Jesus Nazareno.